Ka-Express, sa harap ng FIBA Asia Cup, muling binuksan ang usap-usapan. Baka nga babalik na si Kai Sotto, at kung babalik siya, di lang siya player, isa na siyang halimaw sa court. Hindi ito exaggeration dahil kahit pinagpaplanuhan pa lang ang kanyang pagbabalik, ilang analyst at coach mula sa Australia ang tahimik na nag-alala dahil sa kanyang taas na 7-3, sa kanyang husay sa taas ng paint, at sa progressive game ni Kai. Hindi naman natin mahihiwalay na baka maging seryoseng threat siya sa Asia Cup. At ang pinakamalakas na batayan dito ay ang sinabi ni Coach Tim Cone sa isang panayam nitong May. With Kai, we can beat anybody. We've proven that. At ayon pa ni Coach Tim, hindi lang si Kai ang puwersang magpapataas ng laro ng gilas, siya mismo ang peraso ng kakulangan na kayang punan ang anumang gods. At dagdag pa niya na mas malaki ang kumpiyansa ng team kapag nasa ayos at nasa court na si Kai dahil sa kanyang court mastery, sa linya ng defense at sa ability na mag-bounce ng pass at mag-rebound. Mahalagang tandaan, ang komentong ito ay hindi lamang sentimental. Si Coach Tim na dati ring coach ng Alaska at ngayon ng Barangay Ginebra ay hindi lamang basta naglalabas ng ganyang komento. Ginamit niya ang pahayag bilang analytical point. Ang pagbabalik ni Kai ay direktang magbabalanse ng gilas frontcourt laban sa high post threats ng mga kalaban gaya ng Australia, China, Jordan at Iran. At isa pang data points, nitong November nang hawak pa ni Kai ang court, umangat ang performance ng gilas laban sa New Zealand 93-89. Nakapagtala siya ng 19 points, 10 rebounds and 7 assists. Mga numero na kahit NBA caliber centers ay mahihirapang tapatan sa efficiency. At ang ganitong performance ang patuloy na naalala ng mga basketball minds sa Australia ngayon. At hindi lang formal na mga obserbasyon, may matatapang din na narrative na kumakalat. Australia is wary. Hindi takot sa paligid, ito ay respeto sa kanyang taas, sa improvement at presence niya sa gilas system. At kahit hindi pa fully healed, ang game shape ni Kai nasa rehabilitation pa rin. Ang simpleng masukat na height plus intelligence ay nagiging big factor sa mental calculus ng kalaban. Sa unang bahagi, ang pinakamahalagang takeaway, hindi lang si Kai ang bumabalik siya as a statement piece. At sa mundo ng Asian basketball, kung may isang bagay na kayang bumitaw ng takot, even sa mga powerhouse gaya ng Australia, iyon ay ang kombinasyon ng laki at husay na may puso para sa bandera. At iyon ang presensya kinatatakutan ng marami sa Asia Cup. Susunod na sisilipin natin bakal sa factual analysis kung papaano siya isinama sa training. Ano ang adjustment ni Coach Tim para sa rotations kapag babalik na si Kai? At bakit palang secret weapon ang energy shift ni Kai? Mas strategic kaysa spectacle. Ka-Express, sa bawat araw na lumilipas habang papalapit ang FIBA Asia Cup, unti-unting lumilinaw ang posibilidad, hindi lang na makakalaro si Kai, kundi na makakabalik siya bilang pinaka-ma-impluensyang peraso ng gilas. At kung pagbabatayan ang diskarte ni Coach Tim sa composition ng team, kitang-kita na ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang welcome, ito ay strategically anticipated. Sa likod ng bawat rotation, sa bawat rebounding scheme at sa bawat post-entry simulation sa kanilang training camp, may espasyong nakalaan para sa 7-3 na sentrong bunuo sa sakripisyo, dedikasyon at determinasyon. At matapos ang kanyang rehab program, marami ang nagduda kung may babalik pa ni Kai ang explosive mobility niya. Pero ayon sa huling reports mula sa Japan, kung saan siya kasalukuyang nagtitraining, kasama ang conditioning experts, malaki na ang ipinagbago ng kanyang pangangatawan. Hindi na lang siya ang payatot na pinagtatawanan sa high school highlights. Ngayon, mas maskulado, mas balance ang core, at mas handa para sa bigat ng international game. At ayon sa mga insiders na nakakita sa ensayo, Kai looks like an NBA-ready body now. Hindi lang ito dahil sa taas, kundi dahil sa kanyang bagong functional strength at defensive timing na mas bilog, mas matatag.
Dito na papasok ang tunay na banta sa mga kalaban, particular sa powerhouse gaya ng Australia. Historically, Gilas has always struggled against tall, disciplined, high IQ frontcourts mula ni na Aaron Baines, Jack Landale at kahit mga role players na physically dominant. Pero ngayong may Kai, nagkaroon ng Pilipinas ng natural deterrent sa paint, isang 7-3 na hindi lang nagpapakita ng weak side blocks, kundi kayang humabol sa shooters at mag-switch sa pick and roll. Para sa Gilas, ito ang elementong matagal na nilang inaasam. Hindi lang basta rim protector, kundi anchor sa depensa at opensa. Kung dati kailangan ng Gilas mag-double sa loob, laban sa mga malalaking kalaban, ngayon, kaya na nilang single coverage ang mga towering centers dahil kay Kai. Pero higit pa sa taas at katawan ka-express, ang totoong halimaw sa pagbabalik ni Kai ay ang kanyang mentality. Hindi ito yung player na bubabalik para lang maka-recover. Ang aura niya ngayon, ayon sa mga nakakakita sa training, ay mission-driven. Tahimik siya, pero lumalaban. Tahimik siya, pero gigil. At ito ang klase ng presensyang nakakahawa. Sa mga ensayo, kahit hindi pa siya full contact, pinapanood ng teammates ang bawat kilos niya dahil alam nila kung bumabalik si Kai ng buo. Dahil alam nila kung babalik si Kai ng buo, hindi lang sila magiging competitive, magiging contender sila sa goal. At ito ang kinatatakutan ng mga teams gaya ng Australia. Hindi lang dahil malaki si Kai, kundi dahil hindi nila alam kung anong version na Kai Sotto ang darating sa Asia Cup. At kung ang early signs ng training camp, ang pagbabatayan, baka nga ang version na darating ay ang pinakadelikado sa lahat, isang Kai na matured, motivated at may misyon. Ka-express kung pagbabatayan natin ang trajectory ng Gilas, laging may kulang, minsan shooter, minsan facilitator, pero higit sa lahat, ang madalas na puwang sa ating lineup ay isang true dominant big man na kayang makipagsabayan sa pinakamalaking powerhouse ng Asia, lalo na ang Australia. At sa wakas, mukhang kompleto na ang armas ng Gilas dahil kung matutuloy ang pagbabalik ni Kai, hindi bilang pilit na player na pinapabalik mula injury, kundi bilang isang monstrous presence na hinugna para sa global level competition, maaaring ngayon na ang oras para tayo ang manakot, hindi tayo ang kinakabahan. Hindi na rin sikreto ang iniisip ng Australia. Sa bawat scouting report na lumalabas mula sa camp nila, may lumilitaw na parehong punto. How do we deal with Kai's size and timing? Dahil sa totoo lang, hindi lang ang taas ni Kai ang problema, kundi ang range ng influence niya sa laro. Sa depensa pa lang, ang isang 7-3 na kayang mag-slide sa lateral pick and roll, mag-contest sa perimeter, at i-close out ang weak side shooters ay sagad sa hirap para sa kahit sinong coach na magdedesenyo ng spacing offense. Yan mismo ang pinag-alala ng Australia. Kung si Kai ay babalik in full form, hindi lang nila kailangang mag-adjust, kailangan nilang i-rewrite ang kanilang offensive strategy. Pero higit sa technical impact, ang pagbabalik ni Kai ay may epekto sa loob mismo ng Gilas. Psychological, emotional at strategic. Sa bawat ensayo, naroon ang effect. Nagiging mas matapang ang slashers gaya ni Sergio Perez dahil alam niyang may help sa ilalim. Nagiging mas maayos ang rotation ni Chapit Aguilar o Junmar Fajardo sa small ball sets dahil may insurance tower sila sa likod. At kahit si Coach Tim na kilalang metikuloso sa execution ay mas open na sa experimentation. Ang confidence ng buong team ay tila nakatali na sa tanong, kasama ba si Kai sa laro? At ito ang Expos Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.